Alam mo kung saan ko nakita yan? Kay Gloria. Yung mga ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GM Ethics. Teka lang, medyo political ka pala. Hindi naman. Wala akong ano dyan. Pero when it comes to results, si Gloria yung pinaka-idol ko na presidente. Kasi unpopular si Gloria pagdating dun sa ano kasi mas na ano yung mga issues sa kanya. Na nagre-reflect lang yun ngayon. Ayun yung time ni Noy Noy. Pero ganun din yung ngayon. May mga times may mga ginawa si Noy Noy before na ngayon din nagre-reflect. Di ba ganun, medyo delayed gratification yun. May mga times, may mga instant din, pero pagdating sa mga malawakang macro Brad, delayed yun talaga. So anyway, nalimutan na tayo sa politics. So, just to give you an analogy, a perspective. So, what else? Ano pa yung mga option natin? Bigyan mo naman ako ng option para mas mapagtibay mo pa yung pundasyon mo. Doon lang tayo tumutok. To review what I did correctly, siguro at the times that I was profitable. Mm-hmm. Kasi medyo napansin ko din kumbaga parang, actually naman karamihan din ng losses ko, Kap, is paglayo dun sa what made me profitable. Gets ba, Kap? Yun. Kung ano yung nagawa ko nung early 2018, so what I did to become a profitable trader. Ito medyo recently, I've also noticed na I've been straying away from it. Kumbaga, Kap, so lumalayo ako dun. Medyo may ganun I mean, not just mga setups na tinitrade. More of on the mindset siguro ng first few months medyo enthusiastic ako mag-trade, highly motivated. So medyo bear market na medyo inaantok na, ganyan din monitor, tutulog na lang, gigising na closing time. Mga ganun, Kap. More of my profitable habits before, medyo yung iba na stop, and then yun nga nadagdagan ng mga ilang negative habits. Talagang nakakatamad pag hindi kumikita Pag ako din, tinatamad din ako pagka may mga moments. Pero that's the time na Tama yan. Yung mga good habits mo, kailangan ilagay natin dito sa yung mga, sabi mo, winning habits, gusto ko yun. Ano ba yung mga ginagawa mo nun? Ano ba? Actually, more on actual execution part, yung ko. More on the actual execution part yung tinutukoy ko. Oh. Ayun, parang mas clear yung head ko nun. Anong head? Mas clear. Kasi syempre, during that time, Brad, wala pa yung wala pa yung frustration Yes, Kap. Wala pa yung frustration during that time Bigyan ka example ka pa. Siguro yung mga position sizing, hindi minsan sobrang liit naman. Tapos sa selling, gain na, pinaya pa bumalik, or sa cutting, yun nga, cut point na, hindi pa kinakat, which is hindi ko naman ginagawa before, in the earlier part of 2018. More of ganun, Kap. Merong pag-shift ng, is it because gusto mo kasi talagang mabawi gusto mo talagang kumita? Yes, Kap. Actually, hindi ako kumita yung mabawi. Mabawi, meron talagang ganun yun, Brad Nandun yun, ayun yung root nun Doon nang gagaling yun, Brad Kasi, parang yung sinel mo, hindi mo pa sinisell. Yung position mo na maliit, pinapalaki mo. Diba? So parang nagsasanga-yun dun sa gusto mong bawiin yung it's very deadly. And sabi mo nga, kapag kinontinue mo what you're doing, baka it's devastating. Baka maguho yung 3 floors na inano mo. So tama yan. Gusto ko yung aware ka dun sa mga nangyayari. And kailangan mo lang talagang siguro ang tema nito is all about patience lang. Alam mo, not trading, or knowing when not to trade is also part of execution. Yes, Kap. Sabi mo mas mahirap pa yan, Kap Oo, sabi sa plano mo is not trade. I-execute mo, don't trade. Diba? Execution, plus 1 point yun. Gusto kasi natin, palagi tayong merong movement Gusto natin, palagi tayong kumiklicks ng buy button Pero not trading is also a form of execution. And gusto ko nga yan kasi talaga, Brad, pagdating sa di ba sabi mo nga sa full-time trading, mahirap para sa atin Totoo yun, struggle din siya for me. Makati, Kap, makati. Oo, Brad. Nangangati talaga. Kailangan kamutin. Pero hindi you have the time na ma-realize mo na it's also an execution, form of execution. Parang magiging happy ka na to not trade, 'di ba? Ang next, Brad, doon na struggle mo is pag na-whip ka, pag na-FOMO ka. Yun na yun. Kasi may mga mamimiss ka dyan, definitely. To tell you honestly, may rami ako na-miss ngayon. Kasi ayun yung since Feb and then March nag-impact Middle East ako, hindi na ako masyadong nagtitrade nun And sobrang dami ko na miss. March yon, April, siguro bumalik ako ng trading June. Talagang medyo Kasi I've been out of the country for so long. Talagang hindi, I cannot afford to trade. I cannot afford to lose while I'm not in the zone. By following the concept ng trade when ready, I'm not physically there to trade Hindi ko talaga kayang mag-trade ng mobile
Di ba? Unless naka-TF ako, doon ako nakakapag-check sa mobile. Pero yung, let's say, momentum execution, na kailangan ng pinpoint accuracy, ng precision, hindi ko kaya eh. And ganun ako mag-trade eh. So, ang nangyari nun is, I chose not to trade, pero it comes with a consequence na marami din akong, hindi ko natitrade yung mga, hindi ko naman talaga dapat i-trade, which is good, pero may mga hindi rin ako natitrade na dapat ko palang i-trade. Ganun yun. So, ang next problem mo dyan is you have to be aware of it then. You have to be conscious again. Na, ang wina-work out mo is patience, to not trade, to do nothing, etc., etc., to patiently wait. Tapos may mga times na talagang hindi mo masasakyan yung mga dapat mo sakyan, which will cause FOMO na. So, ayun na yung next problem mo and kailangan abangan mo yun. Ayun yung next struggle mo after or during this time na pag-i-improve mo ng patience. Pero, ayun, kailangan gumaling ka sa execution, which is to not trade those setups na hindi mo naman talaga alam. Di ba sabi, alam ko na nung pinaka-start pa lang ng stream na to sinabi mo na alam mo naman kung anong ginagawa mo So, right now, alam mo din na hindi mo masyadong alam yung ginagawa mo and that's why may mga setups ka na hindi nasasakyan. And, during the time na kumikita ka, alam mo yung ginagawa mo. Clear ko yun, di ba? Tinanong ko sa'yo kung, do you really know what you were doing during that time na kumikita ka? Sabi mo, oo, kasi you are executing those setups na alam mo. Tama? Yes. Diba? Which is good. So, right now, medyo nangangapa ka, you are exploring bear market. Parang, putya, bago tong bear market sa akin. Yung mindset ko, hindi pa pang bear market. Yung setups na alam ko, hindi pa din pang bear market. So, siguro merong maganda rin na hindi mo masyado pang alam. Parang aware ka na hindi mo masyadong alam yung ginagawa mo. And ang laki ng difference nun, Brad. And it shows dun sa portfolio performance, trading performance mo. So, anong dun? Next step dun is, kailangan alam mo rin kung anong ginagawa mo pag bear market. You can choose not to trade and you can choose also to master those setups na available sa bear market para maging well-rounded trader ka. Kasi pag full-time trader ka, sabi ko nga, kailangan may setups ka for an uptrend, kailangan may setups ka din for a downtrend. Kasi market moves in cycles. 'Di ba? Every single year meron 'yan. So, if wala ka ng pang bear market, you should do nothing. Pero if gusto mo talaga mag-trade, edi might as well pag-aralan mo na ngayon pa lang para next year, alam mo na kung anong gagawin mo. Sa pool. So, yun lang naman, Brad. Alam mo, Brad, alam mo na kung ano Kailangan mo lang ng onting push Alam ko na alam mo na kung anong gagawin. Mentor ka Alam mo na kung paano i-coach yung sarili mo So, sa totoo lang, hindi mo na kailangan to ng additional coaching Pero, it's a bold move, Wow, bold! It's a bold move na, Kaya palakpakan natin, guys, si Sir Tor. Alam na nito, kung anong gagawin niya, Pero, kailangan lang ng onting push. So, kailangan ko lang fatherly advice. Yun. So, basically, that's it. Ano yung immediate action plans natin dito? Ikaw na magbigay, Brad. Ano yung mga kaya mong i-execute after this wag masyadong madami. Sabi ko nga, when it comes to action plans, hindi to paramihan ng idealista. Hindi to pagandahan. Hindi yung pwedeng sobrang simple lang. Di ba pag TDP, wag masyadong madami. Pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. Pero sa pool yung key issue. Kasi Brad, hindi naman natin kailangan magmadali Ba't tayo magmamadali? Full-time trader ka na. Ikaw ba yung tipong gusto mo bang tumagal dito sa market? Tingin mo ba tatagal ka sa trading? Yes, Kap. Di ba? So, ba't tayo magmamadali? One at a time, Brad. So, pasok pa rin yun sa patience. One at a time. And you have to be excited about it dun sa action plans mo. Ay, puta, ito lang tututukan ko ngayon. What's the one thing that you should do to move you towards achieving your goals? So, ano yun? Bigyan mo ako ng action plan, sir. Kahit isa lang or dalawa. Yun nga, Kap. Patience nga naisip ko. Be patient. With regards to, number one, studying how the bear market works. Yun. Number two, waiting for the setups that I know. Lastly, number three, not trading is a viable option. Putya. Pwede ba yung Kap? Ayun, okay na yun, Brad. Napapanood din ako Okay na yun. Not trading is a viable option. So, kailangan... Hirap, Kap. Ang hirap din palang hindi mag-trade. Mahirap. Mas mahirap, Brad. Yun nga, Kap Mas mahirap. Kasi, alam mo, kailangan mong tanggalin sa isip mo na you have to trade every time. You have to trade every day. Ang full-time trading is not about that. Diba? Wala naman tayo sa States na puro mga scalpers na putya. Yung alam mo, sa States, yung mga scalpers, $500, nakita, okay na sa kanila yun Every day, $100. Hindi naman tayo ganun, brad. Yung market natin is not built for that.
Nagagawa lang nila yung Brad kasi kaya nila mag-hedge. Meron silang shorting, meron silang, ang dami din nilang selection, available stock. So, whether the market is up or down, kaya nilang kumita. Yun nga, di ba? May both bulls and bears, kumikita yan. Di ba? Basta tama lang yung strategy. So, yung market natin, mostly pang bulls eh. Kasi wala man tayong shorting eh. So, it's a buyer's market. Puro buy. Pataas lang lahat ng tingin natin. Babay ako kasi tomorrow, the next day, and after a few weeks, tataas to. Ganun ang objective palagi. Wala tayong option na parang babay ako kasi bukas, bagsak to. So, wala, ganun talaga. Antayin na lang natin yung shorting. Diba? So, maganda yan. Pero ito siguro I will let you reflect on it. Yun sa mga Kasi yung mga inano mo na action plans are basically reminders eh. Sige, pakiulit nga yung number 1. Patience. Patience. Wala Be patient. Be patient. Walang action plan doon, Brad. Okay. Ano pa yung number 2? Study how the bear market works. Ayan, pwede may action plan yan. So, pwede maging starting point yan. Study. So, what to study, when to study, how to study, nandyan yan. Ano pa yung number 3? Okay. Number 3, do nothing. Is a viable option. Hindi rin yan action plan. So, it's also a concept. It's also a reminder. Pero, pwede magkaroon ng action plans yan. That's why I want you to reflect on it. Okay. Medyo gets ko na. Diba? So, i-reflect mo lang na parang do nothing is a viable option. So, ano yung mga pwede mong magawa para ma-improve yung do nothing is a viable option. Gumaling ka doon. So, makapag-reflect ka. Yun! Ayos, may moving forward. Meron ka bang accountability partners? Meron ka. That can relate or may check meron. your Sino? Si Lance Ling? Okay. Si Lance Ling ba or si Robert? Madami ka. All-Star. Madami. Yun. All-Star na. Kapit lang sa matatag. Okay. Ayos. So, guys, makinig kayo mabuti. Ito si Thor, nakita ko yung nakita ko yung how he matured as a trader. Nakita ko yung journey niya from being a student to being a mentor. And si Thor yung dati kong palaging sinasabi na mag-mentor ka na, tagal mo namang hindi mag-mentor. Kailangan lang talaga ng breakthrough. And now he's a ZFT mentor and I'm happy about his results sa trading and sa mentoring niya. And I'm very excited to what he will become in the future after 1 year, 2 years, 3 years, now that he's already a full-time trader. And nakikita ko, Thor, alam mo ba, nakikita ko na yung trading problems mo is different na to before, na mas na siya ngayon. Kumbaga parang, dapat you have to be excited. Dapat lahat tayo meron trading problems. Ako din meron trading problems. And kailangan lang, yung trading problems natin is, hindi siya paulit-ulit, hindi siya magtatagal kasi natututunan natin siyang i-solve. And nakita ko sa iyo 'yon na iba na ngayon yung concerns mo, Brad. Pang full-time trader na talaga. Pang kumikita na yung problems and you have to give yourself credit for that. And you have to also realize and accept the fact that in the future you're gonna have bigger problems, 'di ba? And the only way to attack or to solve that is to be a bigger person. 'Di ba? Nasa sayo. Sabi nga nila, yung rich people naman, same din na nagkakaroon sila ng problema, tama? Diba, wala namang mayaman na tao na walang problema. Lahat yan, may problema tayo, tayong mga mahihirap, may problema din yung mga mayaman. Pero bakit kaya yung mga mayayaman, payaman na payaman? Kasi they focus on, improving themselves. They focus on the roots, not on the fruits. So, I think, Thor, you are in the right process. I think you are in the right environment. Just keep on crushing it. Just keep on wala lang masyado siguro mga biglang I hope hindi ka ma-burn out. I hope hindi ka makabuntis. So, yun lang. Itong mga to, alam kong kaya mo nang i-coach yung sarili mo. You are in the right hands naman, nasa ZFT ka and you are in the right environment. And good luck sa lahat ng mga sa mga future tradesmen, future endeavors mo. Alam mo yung proseso eh. Alam kong you're also an advocate of trust the process. So, excited ako na makasama ka one day sa stage. Yun. Parang dati lang ka. Dati listener lang ng Trading RX. Di ba? Alam mo, guys, ang sagot talaga is nasa sa atin lang eh. Nasa personal development, nasa roots lang natin. So, if you're going to change the way you look at things, the way you look at money, the way you do your personal development endeavors, talagang malaki yung pagkakaiba kasi hindi lang naman yung charts, ang dali lang aralin yan eh. It's a minute to learn but a lifetime to master, di ba? Sabi nga, yung a lifetime to master, it entails a lot of personal development.
Yung business development, guys, alam na natin yan. It's basically trading. Pero yung personal development, maraming hindi nakatutok. Sir Tor, natutuwa ako, Brad, dun sa sa journey mo ngayon, and I'm very excited dun sa magiging kung sino ka talaga. Without BS. Without BS yun. Kasi nakita ko na sa iyo yung sabi ko nga, I know potential when I see one. So nakita na potential before. Kailangan lang talagang trust the process sa magaganap. So thank you. Thank you sa pagpapa-unlock ng Walang biro. I mean, this is one of the best moments of my life. Joke lang. I mean, especially since medyo down ako lately, malaking moral booster. Yun. Ayun. Yun. Guys, tumagal na naman tayo. Tor, magkikita ulit tayo. I mean, dito sa Trading RX. I'm gonna watch your journey, and I hope sa susunod natin pagkikita, iba na yung pag-uusapan natin. Ayun. Okay? So, excited ako, Kap. Ba't excited ako sa journey mo? Kasi pinagmamasdan lang kita eh. Pinapakiramdaman lang kita, Brad. Pero nasa watchlist kita. Ay! Sana sa sa now watchlist. Yun. Anong now watchlist? Sabi may now, may soon. Good luck! Sir Tor, paalam ko na sa mga kapanaliks natin. Yun, maraming salamat sa pakikinig, guys. Sana may natulungan ako sa inyo. No? I hope that may problems, yung mga nakaka-relate sa akin would be able to find a solution as para sa mga tinuro sa akin ni Kap, no? And then, lastly pala, Kap, I think meron pala isang key takeaway. I need to integrate my methodologies and processes to address my challenges in trading. Impact! Power! Tor, salamat ha. Maraming salamat din, Kap. May natutunan na naman ako today. I hope meron ka rin natutunan. Muscle Westbrook. So, ayun guys. Thank you. Ayun. Thank you. Thank you guys. Bye-bye.